Ang sarap na tulog ko kagabi, tapos binobomba ako ng mga netizens natin sa comment section, pati na rin sa chats na may bago daw na motor. Iniisip ko, ano naman kayang motor to? Ikakabili ko lang ng motor. Maganda nga ba talaga? Hanggang sa nakita ko na nga sa personal at sobrang ganda at alam kong pasok na naman sa taste ng mga Pinoy, itong bagong-bagong Bristol ADX 160. Silipin natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Pagdating sa front looks, netizens, makikita na agad natin na sobrang kakaiba niya compared halimbawa dun sa last na review natin, yung ADV 160. Para siyang big bike. Ibang-iba yung hinatid niya. Oo, halos magkakamukha yung mga adventure bike, pero this one, alam mo agad na iba siya. Sa front looks niya, wala masyadong decals dito na makikita except dito sa medyo gilid na meron tayong Bristol emblem dito. May mga honeycomb design sa dalawang gilid and adjustable din of course yung kanyang windshield. Naka-projector na rin po tayong mga ilaw dyan. Syempre, pailawin natin. Diba? Ganda oh. Bilog na bilog yung projector lamps niya dito. Tapos meron pa siyang parang eyeline din na LED dito sa itaas. And then yung turn signals niya, sobrang nagustuhan ko kasi wala nang nakalitaw na mga turn signals dito sa magkabilang gilid. Siyempre, since adventure bike to, hindi may iwasan na maliligaw tayo sa mga gubat-gubat, diba? Dito sa medyo gitnang side, meron tayong mga matte fairings and then glossy naman dito sa pinaka-body color niya. So, straight out from the casa yung windshield niya, netizens, is really aesthetic na rin. So, bukod sa aesthetic, siyempre, useful din niya para hindi tayo ganun kabugbog sa hangin, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. Para naman dito sa unahan, netizens, na gulong niya, kung makikita natin, ito yung pinaka-real deal for me. Naka-inverted fork na po tayo para dito sa ADX version, habang naka-telescopic naman dun sa mas lower version niya, which is yung ADS. At kitang-kita nyo naman, nakasulat na dito sa decals, meron na po siyang ABS and dual pot caliper, disc brake. For correction lang din, dun sa mga previous vlog, single channel ABS lang po siya para sa kaalaman ng nakararami. For the tire size sa unahan, meron tayong 110 by 80 by 14 na pinakamalupit sa kanya dito sa ADX version. Naka-rim set na po siya at tubeless tires po ito. So, specialized tong isang to, kaya straight out from the casa, hindi mo na kailangang i-modify. Alam mo na matibay, pwedeng off-road. Pati yung kanyang pinaka-gulong, meron tayo dito CST and naka-dual sport tires na po tayo. So, kung maliligaw ka sa mga off-road experiences, kaya nang sumabay. For the fairings, we have here a regular fairing lang din naman na kung makikita ninyo, glossy siya and then yung loob natin is matte. For the quality, it is somehow stiff, not so flexible, but still, the paint job is commendable. On the side profile niya, this kung makikita nyo, medyo aggressive yung look niya. Para tayong dinadirect nung lines papunta dito, para siyang agila na may dadagitin. Side fairings niya, this meron din tayong mga konting honeycomb design dito, and then carbon-like material naman dito sa part na to. Meron din tayong mga silver fairings dito sa part na to, kaya na parang nakapagpaadlalo ng character sa motorsiklo. Kung makikita ninyo yung kanyang footboard, may kanipisan lang ng konti, pero tingnan natin. Oh, okay, so kasya naman, sakto naman ang aking paa. And also, we have the option for a cruising style. So, kapag nangangalay ka na, pwedeng dyan yung paa mo. Yung kanyang tapakan for the pillion ride is metal material. The paint job is good as well. Tapos, ito naman yung kanyang pinaka-airbox. May galiitan lang. And then, CVT. Even yung airbox and CVT niya, kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-plain. May konting character siya. Meron nakalagay dito na sticker ng Bristol. So, parang may pagka-konting X din dito sa pinaka-crankcase cover niya. Wala pa tayong exact number for the ground clearance, pero based on pagtingin lang dito, medyo may kataas na naman yung ground clearance and obviously medyo mataas din yung motorsiklo. Kasi kung makikita nyo yung seat height niya is 790mm. Naka-upright seating position yung inyong magiging driver dito. Yung positioning ng manibela is talagang for adventure. We have here naked handlebar and medyo mahaba yung kanyang pinaka-handle na tamong ready tayo yung position natin para sumagasa ng mga lubak-lubak sa kalsada or semi-trail lang naman, syempre. Nakakapanghinayang pa rin to pure trail na, di ba? Pero sa kaya at sa kaya, kakayanin naman. Dito naman sa side na to, meron lang tayo dito naka-emboss na emblem na nakalagay is ADX 160. Gold yung X niya. And then silver fonts. Ayun lang. Saktuhan lang sa aking paa yung pinaka-footboard niya. If you are someone na medyo mas malaki, baka sumobra yung inyong paa dito sa isang to. And ayan na nga, kita-kita nyo naman sa likod. Ang pinaka-inaabangan ng lahat. Siyempre, kapag adventure scooter, dapat dual shock at debaso. So, hindi tayo binigo ni Bristol. Kitang-kita nyo naman, may baso yung kanyang style
stock na suspension, kaya malalaman natin kung gaano ba kaganda yung feedback niya sa mga bumpy roads kapag tinest drive na natin. So sa mga gusto ng test drive dyan, comment nyo lang sa baba kung gusto nyo ba i-test drive natin. Gawa natin ang part 2. For the aesthetic naman, Edises, ng kanyang tail light, makikita natin dito na very minimalist lang yung tail light niya. Ito yung pinakamakikita natin na umiilaw. The quality of the tail light is also good. Ayan, no, napakaganda ng glass material niya. Turn signals, nandito yung placement. So very familiar naman sa atin yung ganyang klaseng rear fender na dahil nandito yung kanyang turn signals, mas stylish siyang tignan. We also have designated plate light and reflector, added visibility sa gabi. So LED na rin po yung plate light niya. Kaya kitang-kita yung ating plaka. Sa rear tires naman, Edises, meron tayo ditong size na 130 by 70 by 13. 13 inches sa likod, 14 inches sa unahan. And same, naka-rim set na rin po tayo dito na tubeless tires, CST and dual sport. Pagdating naman sa braking system, meron tayo ditong single hydraulic disc. Ito pa isa sa napansin ko sa kanya, Edises, yung kanyang stock na grab bar for our pillion ride is meron na rin po siyang kasamang bracket. So para sa mga gustong magpalagay ng box dito, you have nothing to worry about na baka walang makitang aftermarket parts. Box na lang yung inyong bibilhin. So ready na siya for adventure. Na-amaze talaga ako dito sa panel gauge niya. Tignan nyo yung intro, napaka-social. Oh, di ba? Dahan-dahan Bristol. And then tignan nyo naman kung gaano ka-futuristic yung itsura ng kanya panel gauge niya, Edises. Fully digital siya. Pinaka-pinoportray niya na design is analog display. Kagaya niyo sa ating Honda Civic. Meron din tayong mga turn signals doon. May engine check, ABS speedometer, trip meter, temperature. So dito mo siya pwede i-configure. May tatlong buttons dito. Pwede mo palang i-connect sa Wi-Fi, oh. Yung mode and then yung reset naman. May orasan din pala. So that's very useful, lalong-lalo na sa atin na pag nagmamaneho, dapat aware tayo sa time natin. Malilate na ba tayo? Ano oras tayo makakauwi? So that's very useful. May abang siya dito pero blank space lang itong nandito sa part na to. Kayo magsabi. So for us dito sa Pilipinas, this is just a blank space. Para siyang sand paint dito. Yung texture niya is very dry, matte, and then meron somehow glossy silver paint job. This one is on the middle of pagiging rugged and pagiging luxurious. Meron din of course na Bristol sticker dito sa gitna, pride of ownership. The handle grip na is on the regular side and meron din of course the balancer na on the glossy finish. Now pagdating naman sa mga buttons niya, we have here high beam and low beam, passing light dito. That's good para hindi natin masyado gamit na gamit yung busina sa gabi. Turn signals and then of course busina. Yun, yung kanyang stock na busina, napakalakas. Kudos din, of course, syempre, babatiin natin yung mga brake levers niya kasi kung makikita ninyo, may paint job na rin po siya. Pagdating naman sa mga buttons, we have here button to activate your ABS. So, pwede mo siyang i-deactivate. Ano bang purpose nun, Sir Ned? I think it is correlated with off-road. If you're going to trails, mag-off-road ka, somehow, yung iba, ino-off talaga nila ABS. And then, of course, meron ka ding option kung gusto mong patayin or park light lang, naka-on yung inyong pinaka-headlight. But of course, dito sa atin sa Pilipinas, laging always on. And then electric start. So pakinggan natin ngayon. Uy, tahimik na rin, no? Parang yung SMG or ACG. Bukod sa noiseless na ito is mas magaan sa makina. Ito palang button na to, Edises. At first akala ko is kill switch siya. Ayan, no? Sabi ko, ba't di namatay? Yung pala, stop and start system na siya. So bukod sa EFI na yung motor na to, may stop and start system pa. So ma-assure natin na matipid po siya sa gasolina. So yun, Edises, kung makikita nyo, naka-keyless na rin tayo dito. Pwede mo siyang lapitan lang tapos masususian mo na siya. So of course, nandyan din yung ating fuel and seat opener. Nandito na rin. Pwede mo din, of course, i-lock yung pinaka-manibela niya. Yan. So, nakalock na yung manibela niya. Hindi na siya may straight. So, di siya basta-basta din mananakaw. Ngayon, ang isa sa mga kinakatakutan or medyo may anxiety yung mga Pinoy kapag dating sa mga keyless system, paano pag nalobat yung battery ng remote? Paano namin yan ma-ooperate? So, meron din po siyang physical key option. Yan. So, ito na yung pinaka-physical key niya. Nabubuksan itong susian niya dyan. Pasok natin itong physical key. Ngayon, nagpa-function na siya as disusi lang talaga. Hindi mo na kailangan ng remote na to. Kahit iwanan mo na to sa inyo, masususian mo na siya ng regular na susi. Damn! Sobrang astig nun. Of course, nakakasabay na rin to sa mga motor natin ngayon na napaka-seamless ang design ng kanyang side pocket. Isa lang yung side pocket niya, wala siya sa kanan. Meron siya sa kaliwa. Akala nyo part siya ng fairings pero nabubuksan. Tutulak mo lang, bubukas na siya at malalaglag. Ngayon, syempre, hindi napapahuli. Lahat na halos ng motorsiklo ngayon sa mga bulsa ay merong charging port. USB ready na po yung kanyang charging port kaya hindi na tayo bibili ng mga adapter. And of course, testing natin kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max 1TB.
Uy, maluwag. Kasyang-kasya. Galing. Pwede kang mag-charge habang bumabiyahe. Sumasabay na rin siya sa mga modern natin na scooter nowadays. Serious, nandito na yung kanyang fuel tank. Pindutin lang natin to. Ayun, bumukas na. Etong pinakamalupit dyan, Edices. Meron siyang fuel tank capacity na, hulaan nyo ilan. Di ba lagi naglalaro sa around 8 liters ang pangkaraniwang fuel tank capacity ng ganito kalalaking motor? Pero itong isang to, 11 liters yung fuel tank capacity niya. Para sa average fuel consumption niya, naglalaro sa around 43 kilometers per liter. Layo na mapupuntahan mo bago ka magpagas ulit. So, pwedeng-pwede nga ito talaga sa mga trail experience. Pang-adventure talaga. Pagdating sa seat, Edices, kung makikita ninyo, nasa right spot lang siya. Hindi siya sobrang lapad, hindi rin siya sobrang payat. Perfect for me yung width nung kanyang pinaka-seat. And of course, two-tone na rin po yan. Meron din tayo ditong separate stitches para ma-separate natin ng maganda yung upuan ng driver and yung pillion ride. Meron tayo ditong black and then gray material. Tapos hanggang dito, naka-double stitches po yan lahat. Pagdating naman sa lambot ng kanyang upholstery, sakto lang siya, no? Hindi siya sobrang tigas, hindi rin siya sobrang lambot. Sa pagpiga ko ganito, syempre, dito sa mga kanto-kanto, nakakapa ko na rin yung pinaka-bottom niya. Pero for the pillion ride, it's a different story. Medyo malambot tong part na para sa angkas natin. So, sigurado yung mga OBR ninyo ay magiging komportable sa mahabang biyahe. So, syempre, buksan din natin. Yan. Kung makikita nyo, Edices, dahil nga nagkaroon tayo ng advantage na nandun yung fuel tank niya sa unahan, napakalaki na rin na may hahatid niya na seat storage. So, wala pa tayong exact numbers for the liters of the seat storage. Pero kung makikita nyo, super spacious na niya. Kaya yung mga essentials natin na dapat dalhin, madadala natin. Wala siyang helmet hooks dito, Edices, which is medyo weird kasi lahat halos ng nare-review nating scooter on this category may helmet hooks. Pero ang maganda sa kanya, kasya sa kanya ang isang full face helmet. So, meron tayo ditong Bell na helmet. Kasya nga ba? Kasya nga ba? Hoy, kasya. Kasya yung full face helmet dito sa loob. So, ganun kalaki yung seat storage niya. So, that's very convenient para sa atin, lalong-lalo na yung mga nagsa-solo ride. Ayaw nyo na iwanan lang yung helmet nyo. Sayang, baka manakaw. Pwede nyo isuksok na sa inyong seat yung helmet. Siyempre, hindi rin papahuli na Edices yung looks ng kanyang pinaka-muffler. Ba tayo yung silver paint job for the muffler. Nakapag-add din ng style or rugged look yung kanyang mga nakalitaw na volts dito. Meron din tayong end cap na carbon-like material. And of course, napaka-stylish din ng kanyang heat guard. Meron din po tayo ditong radiator, so ibig sabihin ay liquid cooled na po siya, kaya mabisa ito kahit gaano kahaba ang inyong biyahe. No overheating issues. Make sure lang na, of course, tama yung coolant level natin, di ba? Pagdating sa engine displacement, Edices, meron tayo dito 155.6cc 4-stroke, liquid cooled, single cylinder, 2 valves, naka CVT kaya automatic transmission. So we can expect a maximum power of 10 kilowatts at 8,500 RPM, habang meron naman tayong maximum torque na 14 Nm at 5,500 RPM. So very decent na yung power output niya para sa size ng motorsiklo na ito. Testing muna natin kung may kill switch ba sa side stand. Okay, may kill switch sa side stand. And syempre, magkakaalaman na kung abot ba ng around 5'3 to 5'4 na rider sa 790mm na seat height. Damn! I'm so tiptoe. Tiptoe all over the place. Mataas. Medyo mataas siya. So, sa ating mga medyo hindi binayayaan ng height, konting effort tayo. Pero super tiptoe. Pero abot naman. May mamaneho naman. So, syempre, dapat mataas. Kasi kung ipang off-road natin, dapat mataas talaga yung motor. Para medyo makabuelo tayo dun sa mga hukay na dadaanan natin. Ang weight naman niya is 137 kilograms. So, mas mabigat pa rin yung motor natin na recently na binili, which is yung Jet X150 compared dito. I think that's good or decent weight para mas lapad tayo sa kalsada habang nagmamabilis. Syempre, hindi papahuli yung mga side mirrors niyan, Edices. Hindi lang siya super plain. Meron din siya mga ukit dito. And then sa unahan naman, meron siyang mga kanto-kanto na shape. Oh, parang 360 din yung kanyang pinaka-side mirror. Oh. Regular lang yung pinaka-stem na kanyang side mirror. Pero yung kanyang size, hindi siya magnified and also sapat na para makita natin yung mga nasa likod natin. Meron nga pala tayong dalawang variant nito, Edices. Ito yung ADX, which is kulay black at kulay red. Habang yung namang ADS na isa is kulay white and kulay gray. So, ang pinagkaiba nila is yung kanilang rim. Naka-mags yun, yung ADS. And also, may ABS pa rin po yun, ha. And of course, yung kanyang suspension is regular telescopic fork. Habang itong isang to is naka-inverted na po siya. Ngayon, pagdating sa price point, syempre, magtatanong yung iba, magkano naman kaya yan, Sir Ned? Kaya ba namin yung bilhin? Ang presyo nitong bagong Bristol ADX 160 is 178,000 pesos. Pero dahil naka-introductory price pa lang tayo, magkakaroon kayo ng discount at 20,000. So, in total, magiging 150,000
158,000 pesos lang po siya. And then yung ADS 160 naman, which is yung mas lower variant, ay nagkakahalaga na 148,000 pesos. And dahil introductory price pa lang, magiging 138,000 pesos naman po ito. So gusto nyo naman mag-installment para dito sa ADX, magda-down payment lang kayo ng 31,600 and then magma-monthly kayo for 3 years ng 5,723. At yan na nga, netices, ang bagong-bagong Bristol ADX 160. Sobrang nagkagulo yung mga tao at talagang binobomba na nila ako sa comment section pati sa chat na i-review mo yan, Sir Ned, i-review mo yan, Sir Ned. Hindi naman tayo nabigo dahil napakaganda nga niya sa personal. Quality-wise, wala akong masabi. Ang galing na din talaga ng mga Bristol pagdating sa mga quality ng motorcycle. Talagang nakikipagsabayan na sa mga top of the line natin sa market. And of course, kung ano pa ibang mga Bristol motorcycle na gusto nyo i-review natin next time, i-comment nyo lang sa baba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.